Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at Panginoong Jesucristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, sa pamamagitan po ng kapistahan ng pagbibigyan ng Panginoon, yan po ay hudyat ng huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Subalit ang diwa ay di dapat magwakas. Ang diwa ng pag-ibig, kapayapaan, pagtutulungan at pagbibigayan, sapagkat ito po ang niluloob ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng binyag. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat na nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoong Jesus, sa iyong binyag ay pinutunayan mo ang iyong kahandaang magpakasakit dahil sa aming pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyong binyag ay ipinahayag kang pinakamamahal na anak ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyong binyag ay bumuhos ang biyaya para sa sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O
Kristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ang Mesiya sa Ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mong ang inyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marapok na tamboy, hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakilat rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangitay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang kara mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy. At kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami na nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan. Malalakit, maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain ng kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Meron silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo labis silang nangangamba, natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, patkat doon mula sila. Taglay mo ang katangi ang buhay nila ay ibalik. Bagong bahay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalisa si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumakanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ay nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda pong pagnilayan natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon in relation with our own baptism. Bagamat magkaiba po, ang tinanggap na binyag ni Jesus ay hindi po yung sacramental baptism na tinanggap nating lahat nung tayo po yung mga sanggol pa. Maliban po dun sa ilan, hindi na po sila sanggol nung bininyagan. Katulad po nung linggo, mayroon pong 1 taon na. Bakit po inabot ng 1 taon? Isinabay sa handa sa first birthday. Nakakalungkot yung mga ganyan. O kaya, inantay mo nang bumaba sa barko, yung tatay. Inantay mo nang matapos yung kontrata ng magulang na nasa ibang bansa. Inantay mo na lumaki, yung inaalaga ang baboy. Ano po bang mahalaga? Yung mga icing o yung bendisyon para ang sanggol ay maging kaanib ng simbahan, panahanan ng Espiritu Santo, maging ampong anak ng Diyos. Hindi po naintindihan ng ilan sa atin. Ako po ay nananalangin at kasama na rin po nangangarap na sana'y mabalik yung panahon na kung saan mapula-pula pa yung sanggol. Pikit pa ang mata ng sanggol. May big kiss pa ang puso. Big kiss kasi hindi pa clip ang ginagamit noon, di ba? Binibinyagan na yung bata. Kasi nga, sa panahon mga kapatid, mahabang panahon na hindi nabibinyagan yung bata. Kaninong anak yun? Maaring sa mga magulang. Pero hindi po natin naintindihan na bunga ng pagsuway ng una nating mga magulang, dumapo sa sangkatauhan ng kasalanan at ang naghahari ay ang demonyo. Dapat maintindihan po ito ng mga magulang at ng mga magiging mga magulang
na kailangan agad-agad pagharian ng Diyos ang batang yon. Kailangan maging ampong anak ng Diyos kapag mana ng langit at ang maging Panginoon ng kanyang buhay ay si Jesus. Kahit hindi niya pa ito nalalaman, nariyan ang kanyang mga magulang, ninong at ninang, at yun ang mga papel nila para siguraduhin na ang batang ito habang lumalaki ay natuturuan, napapakitaan ng mga halimbawa ng makadiyos. Unang punto po ng pagninilay, introduction pa lang po yung mga kapanalig. Introduction. Unang punto ng kailangan po ang bawat isa sa atin ay may kamalayan sa ating binyag nung tayo binyagan. Hindi man po exactly ito yung petsa kasi sino sa atin ang nakatatanda kung kailan tayo bininyagan. Maliban na lang kung tinitigan yung mabuti yung baptismal certificate at hanggang ngayon natatandaan nyo, ako po ginawa ko yun. Nung kumuha ako ng baptismal certificate bago pumasok sa seminaryo at natuklasan ko po 6 na buwan na ako pong nabinyagan. At nagtanong ako, bakit umaabot ako ng kalahating taon? Ito po ang paliwanag. Kasi po, sa 5th District po ng Camarines Sur, kung saan ako pinanganak, malakas po, dun, at least dun sa area namin, sa bayan namin, malakas po ang presensya ng Aglipayan Church. At ang yumao kong naming ina ay ingat na ingat po na hindi porke may binyagang nagaganap dyan sa chapel, ay tatakbo na kaagad doon yung mga bata. Inaalam niya po muna kung Roman Catholic yung pari na yon. Kaya sa dami-dami po namin magkakapatid, siyam kaming magkakapatid, wala ni isa po doon na nabinyagan sa Aglipayan Church kumpara sa mga pinsan ko po sa mother side. Tuwang-tuwa sila binyag daw sila. At nagsisimba sa Katolikong nung magkalabasa na po ng baptismal certificate. Iglesia Independencia Pilipinas. O, yan na po. Kaya malalaki nagpabinyag po ulit sila sa Roman Catholic Church. At doon po, binibigyan ko na nalulugod po ako sa naging panuntunan ng amin na kasi alam niya kung saan dapat pabinyagan ang kanyang mga anak. At biniro po ako nung parish priest noon, nung kumukuha ako ng baptismal. Tinahanap po sa libro, hindi po makita yung pangalan ko. Doon po, halimbawa ito yung parokya ng Roman Catholic Church, St. Peter and James, sa kabila po, magkatapat lang po ang Aglipayan Church. Sabi niya sa akin, Noy, sabi niya sa akin, baka naman di ka dito nabinyagan, baka doon sa kabila. Kakufar, hindi. Imposible ka ko yun. It turned out pala na yung chapel kung saan ako bininyagan, sakop nung isang parokya, yung kabilang parokya, hindi doon sa pinuntahan ko. Sacred Heart Parish po nakakasakop sa kanya. Doon ko po nakuha yung aking baptismal certificate. Yun po ang kwento, tawid dagat pa po, kung bakit, pero hindi na po ang kumuha. Inutusan ko po yung aking kapatid para kunin yun on my behalf. Yun po ang dahilan kung bakit inabot po ako ng 6 na buwan. Pero kung may available pong Roman Catholic priest doon sa area namin, ganun din po, mapula-pula pa, pikit pa ang mata. Kasi ang mga bata nung pagsinilang, pikit, ngayon nakadilat, na parang sinasabi, ba't mo ako pinanganak? Anong mangyayari sa akin? Ayoko sa anong ito. At kahit yung mga kamay, di ba? Yung nakuyom yung kamay. At ilang araw yun na binabalutan. Ang pagbabago po mga kapatid ay nakasuksok po yun sa iba't ibang sa kapaligiran, sa mga tao, sa mga pinapanganak, sa lahat-lahat po. Grabe ang pagbabago. At wala naman sanang problema doon kung ang pagbabago po yun ay tungo sa kabutihan at naglalapit sa ating lahat sa Diyos. So hindi po natin alam o karamihan sa atin hindi alam kung kailan tayo bininyagan ng petsa. Kasi ang ating binyag po, kasing halaga po ito ng araw na tayo isinilang. Kasi ito po'y kapanganakan natin sa espiritu, sa buhay, sa espiritu, life in the spirit. Kung hindi man po natin yung alam, dapat maging conscious po tayo na bilang binyagan, ako'y ampong anak ng Diyos. Ano ba dapat kinikilos ng ampon? Katulad din ng mga anak, katulad ni Jesus na anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, kapatid natin si Jesus. Kaya dapat kung anong kilos ni Jesus, anong isip ni Jesus, ano ang mga pamantayan ni Jesus, ano ang prioridad ni Jesus, yun din po tayo. Kasi ampong anak tayo ng Diyos, kapatid tayo ni Kristo.
Bilang mga binyagan, tayo po'y tagapagmana ng langit. Paano natin mamanahin ang langit kung hindi po makalangit ang ating pinaggagawa ngayon? Hindi po ba malaking kabalintunaan yun na binyagan ka, hindi makalangit, hindi makadiyos ang pinaggagawa natin? Pakaisipin po natin yun, mga kapanalig. Ang pagsasabi ng totoo, ang pagtulong sa kapwa, ang pagpapatawad, ang pagiging simple. Kahit na kaya natin bumili, kahit kaya natin ang ilang doble pa ng mga bagay-bagay na yan, dahil mayroon tayong salapi, mas maigi pa rin po, yung simple lang po tayo. At gamitin po na maayos ang mga biyaya, ang material na binibigay sa atin. Kasi kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos, lagi ko po ito sinasabi, kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala tayo sa iba. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos para gumulong tayo, magpakabundat tayo, magtampisaw tayo doon sa pagpapala na yun ang ginagawa ng iba. Pinagpapala po tayo ng Diyos para maging tayo yung daluyan ng pagpapala tungo sa iba at maramdaman nilang ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay awa, ang Diyos ay mapagkandili. So dapat po malinaw sa atin na bilang mga binyagan, ampong anak ng Diyos, tagapagmana ng langit, kapatid ni Kristo. Ikalawa, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Gano'n naman po, bawat tuwing iginagawad ang mga sakramento, nananahan po ang Espiritu Santo, lalong-lalo na po sa binyag, kasi ito po ang unang-unang sakramentong tinatanggap ng bawat tao, ng bawat Kristiyano. Pagkatapos po ng binyag, tatanggapin niya po yung unang pakikinabang at ang sakramento ng pakikipagkasundo at ang iba pa, sakramento ng kumpil. Ang lahat pong yan, nagpapaunlad sa ating buhay pananampalataya at nagiging aktibo at buhay ang presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya po sa pananalangin, pakiramdaman po natin, wag po lang natin pakiramdaman ang ating sarili na mukha akong lalagnatin, mukha ata may sipon ako, hindi maganda ang aking tiyan, masakit ang aking mga kasukasuan, nangangalay ang aking likod. Wag lang po yun. Pakiramdaman po din natin na kinakausap tayo ng Diyos. Mayroon po siyang sinasabi sa atin. Mayroon siyang bilin. Tinatawag niya ang ating atensyon. Ang problema po sa atin, sa mga nagdadasal, ibang usapan po yung mga hindi nagdadasal. Ibang problema po yun. Doon po muna tayo sa mga nagdadasal. Sa mga nagdadasal, at minsan po guilty rin ako rito, pagkatapos nating ilitan niya sa Diyos ang ating mga pasasalamat, nagpapasalamat din tayo. Ang ating paghingi ng tawad sa mga pagkukulang, kahinaan, pag-iisip na hindi maganda sa kapwa, at ang mga hinaing, ito na, ang mga hinaing, mga kahilingan, ang mga gusto nating mangyari. Pag natapos na natin yon, inabot tayo ng 30 minutes, 45 minutes, 1 oras. Akala natin tapos na tayo. We will immediately abandon the presence of God. Haharapin na naman natin yung mga trabaho. Maglalaban na ako, magluluto na ako, papasok na ako, alagaan nyo na yung mga apo, yung may mga apostolate dyan, mamamalengke na ako. Yung Diyos hindi natin pinagsalita. Tandaan mga kapatid na ang prayer ay dialogue. Dialogue. Habang nagsasalita ka, nakikinig ang Diyos. Mga kapanalig, nakikinig ang Diyos. Tapos nilayasan mo nung tapos ka na, dahil nakapag-monologue ka na, asan ang dialogue doon? Kaya namimiss po natin yung gustong sabihin ng Diyos na, anak, hinay-hinay ka, hindi ka na bumabata, senior citizen ka na kaya. Bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin nag-aalaga sa mga apo? Okay naman yan, iiwanan sa iyo, saglit. Pero dyan na nag-elementarya sa iyo, nung iniwan sa'yo, gumagapang pa lang, ngayon elementary na, nandiyan pa rin sa'yo. May gustong sabihin sa atin ng Diyos. Hindi lang natin maririnig kasi nilalayasan natin siya. Kaya bilang mga binyagan, makipag-ugnayan, kasi ampong anak ng Diyos, tagapagmana ng lahat, kapatid ni Kristo, hindi tayo nakikipag-ugnayan na maayos sa Diyos. Tamang pakikipag-ugnayan. At umuunlad po ang bawat tao sa anumang uri ng relasyon kapag madalas nag-uusap, pinakikiramdaman, pinakikinggan, ang isa't isa. Kalimutan po yun. Nag-1 oras kang nagdasal sa Blessed Sacrament. Ikaw lang naman.
Ikaw lang naman ang nagsasat-sat doon at napakatyaga naman ng Panginoon na pakinggan ka. Kung ang Diyos ay mapagpatol, buti na lang po hindi. Marami sa ating nabatukan na o kaya nung papaalis na natalisod. Hindi yung gagawin ng Diyos kahit kailan. Kasi hindi po siya mapaghiganti. Naghihintay siya ng pagkakataon, patuloy niya tayong hinihimok na magising tayo sa dapat nating gawin at ituring natin siya bilang Ama. Sayang naman ang pagtawag natin sa kanyang Ama at pananalangin natin na paawit pa ng Ama namin. Hindi naman Ama ang turing natin sa kanya. ATM, vending machine, di ba? Minsan pa nga basahan. Marumi nagkasala, punas ako sa iyo Lord Pag malinis na ihahawak ko na naman sa marumi, takbo na naman ako sa iyo para magpunas, maglinis. Hindi po ganun ang ugali ng isang ampong anak ng Diyos sa ating Ama. At ang panghuli, bakit kinalugdan si Jesus ng Ama? Sa kanyang pagsunod. Sa kanyang pagsunod. Magagawa po nating mas sumunod sa kalooban ng Diyos kung may mababa tayong kalooban. At magagawa nating sumunod sa kalooban ng Diyos kung pinag-aaralan po natin ang pintig ng puso ng Diyos. Bakit napakalapit ni San Juan Apostol kay Jesus? Binasa niya ang pintig ng puso ni Jesus sa huling hapunan, di ba? Humilig siya sa kanyang dibdib. Hindi po naman natin gagawin yun kasi paano natin yung magagawa? Sa panalangin po natin gagawin yun. Kaya wag lalayasan, wag iiwanan ng Panginoon. May gusto siyang sabihin. May gusto siyang ibilin. At mayroong gusto niyang tawagin ng ating atensyon sa mga bagay-bagay na ang buong akala natin tama. Ang buong akala natin nakatutulong tayo. Ang buong akala natin naglilingkod tayo. Yung pala nagpapasikat lang tayo, nagpapakitan tao lang pala tayo. Yung pala sumasabay lang tayo sa Agos tuwing 9 ng Enero. Sorry po kanina yan din tinatalakay nila Father sa Hindi tayo sumasabay sa Agos. Napatitungtungan mo na yung mga tao. Nakakakilabot. Paano ka kung halimbawa ang laki-laki ng taong yun, tapos ikaw natungtungan? Pero hindi ko po kinukontra kung bakit po bumabalik na ganyan. Kasi narinig ko po yan Narinig ko po yan sa mga kwento. At pag in-interview mo po yan isa-isa, wala naman po dyan sasagot na, gusto ko lang po makigulo. Gusto ko lang pong gusto ko pong amuyin yung mga pawis na, wala ka maririnig na ganun. Gusto ko pong magkaalik po nga, gusto kong nang bubog yung pa ako. Wala pong magsasagot na ganun. Dito ako binago ng Panginoon. Dito nabalik ang muntik na maghiwalay naming pagsasama. Dito ako nagkaroon ng trabaho. Dito ako nagbalik loob mula sa pagiging adik. Dito at marami pang ibang kwento. Sana po masalamin din yung magagandang kwentong yon sa totoong debosyon na may disiplina, may kababaang loob, at may pang-akit doon sa ibang nagdududa. Ano bang meron? Ano ba nakukuha nila dyan? Na hindi sila masisindak, hindi sila matatakot, hindi sila panghihinaan ng loob kasi makikita nila kaayusan at disiplina, kapayapaan, katarungan at pag-ibig, mga palatandaan ng paghahari ng Diyos. Amen. Tumayo na po tayo at sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugutin natin ngayon ang formal na paghirang kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na siyang aako sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Puno ng pasasalamat, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, lalo na ang kanilang mga pinuno, naway sila ang maging mga mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bagong binyagan, lalo na iyong nasa sapat ng gulang, naway pahalagahan nila ang banal na espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay na mga anak ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang binyag, naway pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masisiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, may sakit at walang hanap buhay, naway makatagpo sila sa pamayan ng Kristiyano ng tulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon dito, naway lagi nating isaisip na tayo man ay may mga anak ng Diyos at pagsikapan nating maging kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mga ibang bayan dahil sa digmaan, naway ang kanilang karapatan sa edukasyon na lubhang kailangan sa ikabubuti ng daigdig ay maigalang at may pagkaloob ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ilahad sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga taong humihiling sa atin ng tulong panalangin at lahat ng pasasalamat at kahilingang nakalakip sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, sa pagbibinyag sa iyo, tinanggap mo ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa aming mga pangako sa binyag. Isinasamo namin ito sa iyo na aming kapatid at Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kaniyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid
ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, nabubuhay. Sana, sana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling magabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang Aranang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa naglakas sana sa amin. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Darito si Kristo ang nagpabanal sa tubig sa binyag, sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero.
Panginoon, hindi kami karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nakatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng pagdilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong salita at sa aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gabayan nawa kayo tuwina ng banal na Espiritu at hubugin kayong maging mga lingkod ng Panginoon. Amen. Manatili nawa kayo sa pagtatangi, kalinga at pag-iingat ng Panginoon. Amen. Manatili nawa kayong tapat sa inyong buong buhay, sa inyong mga pangako sa binyag. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa na ialay na, humayo kayo't isabuhay ang ating mga pangako sa binyag. Salamat sa Diyos. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarayo
Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na